Mala impyerno na yung mansyon sa sobrang init. Kaya kung kailan paggabi na, dun pa namin naisipang mag-camping. Dala-dala na nga ng auntie ko yung mga tent papunta sa rooftop. Tapos nabutan na nga namin si Papa natutulog sa rooftop. Siguro dahil sa init din ng panahon, kaya kung ano-ano na din yung mga iniisip namin. Kaya eto si Madam, sinimulan na niyang linisin yung sahig. Sinita pa nga ako ng auntie ko na bawal daw magwali sa gabi. Tapos nahirapan pa kami itayo tong tent dahil sa kabubuhan siguro. Tapos sumabay pa tong pinsan ko. Talagang nagdala pa ng electric pan dito sa rooftop. Kahit malakas na yung hangin. Ewan ko ba, nahanginan na siguro yung utak nito. Mana-mana lang siguro yung kabubuhan namin. Akala ko nga maumagahan pa kaming hindi maitayo tong tent. Pero naabutan talaga kami ng hating gabi para lang maitayo tong tatlong tent na to. Dali-dali na nga pumunta si Madam sa kwarto niya para kumuha ng unan at kumot. Dito na lang sana ako sa kwartong matutulog. Pero dahil damay-damay na to, kaya lahat kami dito na matutulog sa rooftop. Mas maigi na din siguro to para lahat kami aaswangin. Bali-balita pa naman dito sa amin yung may aswang nga daw. Syempre dahil nga walang exempted dito, kaya idadamay na din ni Madam yung alaga niyang dinosaur. Parang ayaw sumama kasi nagtatago pa sa kwarto ko. Tapos itong alagang dragon ni Madam, hindi na lang muna idadamay kasi nagka-LBM. Mahirap na, mangangamoy jackpot talaga sa tent. Etong alagang dinosaur kasi ni Madam, walang problema dito. Kahit saan-saan pa to dalhin. Na-train kasi ng maayos to ni Madam. Muntik na nga tong bumuga ng apoy nung nakaraan eh. Etong pamilya ni Madam, sanay sa puyatan to. Kung may paligsahan lang sa pagpupuyat, siguro champion na kami. Ngayon lang talaga namin to nagawa. Eto nga ang pag-camping namin dito sa rooftop ng mansyon. Talaga namang sobrang presko pala ng hangin dito. Ewan ko ba kung bakit ngayon lang namin naisip to. May 3 aircon naman sa mansyon. Pero hindi nga lang gumagana yung 2. Kaya dito na lang muna kami sa rooftop mag-overnight. At para na din mahuli namin yung aswang na lumilipad gabi-gabi. Ang sarap na ng tulog ni Madam. Pero yung alaga niyang dinosaur, nag-house tour pa. Parang di uso din ang tulog nito. Naisip ni Madam na sobrang pricey yung dinosaur niya para lang ipakain sa aswang. Kaya tinago na ni Madam sa tent. Ngayon lang talaga nakatulog ng maayos si Madam. Yung tipong magigising na siya sa tunog ng alarm clock niya. Ang sarap pala talaga matulog dito sa rooftop. Nakakapanibago talaga tong si Madam. Parang hindi na nga si Madam to sa sobrang agang gumising. Kung may bubong lang tong rooftop, naku baka tulog pa tong Madam nyo. Mainit na kasi dito sa rooftop ng mansyon mga bandang alas 7. Kaya kung ayaw nyong matuyuan ang utak dito, dapat alas 6 pa lang ay gising na. Sa sarap ba naman ang tulog ni Madam? Wala talagang aswang na nagpaparamdam. Ewan ko ba kung saan sila nakasagap ng ganyang impormasyon? Init na. Ginising na nga din ni Madam yung mga kasama niya. Paano kasi puro nakanganga pa? Ewan ko ba kung napuyat ba tong mga to? Kasi bumango na nga, nakapikit pa. Ewan ko ba kung inaswang ba to kagabi? Sinimula na nga niligpit ni Madam yung higaan niya. Bahala na yung mga kasama ko magligpit sa iba. Hindi talaga nakakasawa yung mga ganitong view. Lalo talagang nagpapasarap sa umaga ni Madam. Nagsimula na nga uminit dito sa rooftop. Aba yung auntie ko umalis na lang nang hindi nililigpit yung higaan niya. Bising-busy na nga to sila sa pagliligpit sa tent. Ewan ko ba kung napilitan ba tong mga to? Kasi wala man lang ka-energy. Naabutan na lang sila sa pagdaan ng eroplano. Abay, sinyalis na talaga yan na kailangan na naming bumaba para talagang pinalaya si Madam, oh. Pababa na nga itong si Madam sa rooftop kasi masakit na sa balat yung init. Yung tipong parang mangangain na ng buhay. Tapos naabutan ko nga itong si Dragon nagising na. Parang ang inaswang to kagabi kasi puyat pa. Sa sobrang sarap ng tulog ni Madam. Parang napasobra pa nga. Ewan ko ba parang masama ata yung sobra. Kaya eto matutulog ulit si Madam. Abay di nagpapatalo tong mga kasama ko. Yung tipong kakatulog lang pero matutulog ulit go. Sa araw-araw na nabubuhay si Madam, ilang gabi din yan na hindi makatulog ng maaga. Kaya yung kinikilos ni Madam ngayon para talagang magnanakaw sa sarili niyang mansyon. Paano? Madaling araw na kasi yan. Ewan ko ba kung ano na namang iniisip ng Madam na yan. Mga ganitong oras, tulog na, pati yung multo. Pero ang Madam nyo, gising na gising pa. Sa mga oras na to, iniisip niya ang kumain na lang. May nakita nga si Madam sa malaki niyang ref. Eto nga ang tinapay ng pizza. Talagang inaamoy mo pa talaga, Madam. Basahin mo yung expiration date, Madam. Hindi yung aamoy-amoyin mo lang. Kabubuhan mo talaga, Madam. Ewan ko na lang sa'yo. Ibinabad niya muna sa tubig itong hotdog at ham. Pagkabukas nga ni Madam dito sa kwarto sa baba, abay gising pa pala tong mga to. At mga nagsisilpon pa. Siyempre, dahil hindi pa natutulog tong mga to, abay dadamay na natin sa gagawin nating katarantaduhan ngayon. Dahil malambot na tong hotdog na binabad sa tubig, sinimula na nga ni Madam itong balatan. Balatan mo talaga yung hotdog kung gusto mo ng long life. Pagkatapos nga, hiniwa na ni Madam itong. Dahil tinapay ng pizza pa lang yung nakikita natin, gagawin na talaga nating totoong pizza.
Ewan ko, pati ako, naguguluhan na dito. Pagkatapos hiwain yung hotdog, ito na namang ham. Ito kasi yung itatoppings ni Madam sa pizza. Pizza, pizza hut. Basta yun na yun. Kasalanan mo talaga to, Madam. Napapahiya na ako dito. Isipin nyo, madaling araw gumawa ng pizza. Hindi saktong taong makapag-isip ng ganyan. Nagising na tuloy yung alaga niyang dragon. Dahil tapos nahiwain ni Madam yung mga itatoppings niya. Ito na yung sinabi ko na tinapay ng pizza. Basta nilagyan lang ni Madam ng tomato sauce. Hindi ko alam kung tama ba yung ginagawa niya dyan. Matik, eksperimento na naman ang mangyayari dito. Pagkatapos nilagay yung tomato sauce, spread mo lang ng spread, ganyan. Tapos, isa-isa natin ilalagay yung toppings. Inuna nga muna ni Madam itong ham. Basta nilagay niya lang sa gilid-gilid. Isunod na kaagad yung hotdog. Basta ang ginawa lang ni Madam dyan, nilagay niya yung hotdog isa-isa sa gitna, ganon. Nagising pala tong alagang dragon ni Madam kasi nagugutom. Pati yung pusa mo, Madam, nadadamay sa katarantaduhang ginagawa mo. Inalagay na nga yung sibuyas. Tapos, hindi sasarap yan kapag walang cheese. Yung cheese na madali lang mamel. Hindi kasi alam ni Madam na may iba't ibang klase ng cheese ba. Siyempre, hindi buo natin tong ilalagay. Baka ma-overdose tayo sa cheese niyan. Kaya eto, nilagari na nga ni Madam. Kumuha lang siya ng sakto para nga sa toppings. Tapos, hiniwa lang niya ng ganyan. Kasi madali lang naman matunaw yung cheese na yan. Para matotoong pizza na nga ito. Yang cheese na lang yung kulang. Yan yung pinakaibabaw na itatopping sa pizza. Abay, mukhang pizza na talaga, Madam. Hay, sa wakas, magagamit na naman ulit yung oven ni Madam. I-check mo nga, Madam, kung hindi pa ba sira yan. Akalain mo yun, gumagana pa talaga. Nakalimutan na ni Madam kung paano gamitin tong oven. Ewan ko na lang kung tama ba yung ginagawa niya. Ang importante lang naman yan is maluto yung pizza. Magdasal na lang kayo na hindi masusunog yan. Palpak pa naman lagi to basta si Madam ang magluluto. Habang nasa oven nga yung pizza, hinintay talaga namin ng bongga. Hindi ko alam kung ilang minuto pa yung hihintayin. Sa paghihintay, nakatulog na lang yung Madam nyo. Naku, Madam, kung masunog yung pizza mo talaga. Dali-daling binuksan ni Madam yung oven. Eto na at luto na pala itong Pizza Hut ni Madam. Hayaan nyo yung Madam nyo, masaya lang talaga kasi first time niyang makaluto ng ganyan. Mukha lang sunog pero hindi talaga yan sunog ha. Hiniwa na nga kagad ni Madam. Kasi hindi lang si Madam ang kakain nito. Akalain mo yung makagawa si Madam ng ganyan? Parang totoong pizza nga talaga. Dahil si Madam ang gumawa nito, siya yung unang titikim. Bakit parang ganyan yung reaction mo, Madam? Parang hindi ka nasarapan. Naluto yung pizza alas 4 na ng madaling araw. Kapag mahilig kang magpuyat sa mga ganitong oras, nakakagutom talaga. Kaya hindi ko masisito si Madam na gumawa ng pizza sa mga ganitong oras. Dinamay niya pa talaga yung mga kasama niya sa bahay. Nakalimutan ng auntie ko na mainit pa yung pizza, bagong luto pa yan. O anong nangyari na dyan, Madam? Sa madaling araw, kayo tulog na tulog na. Sila, Madam, gising na gising pa. Para talagang mga aswang to, di natutulog. Ngayon, nalaman nyo na, mga nakatira sa mansyon, di uso yung tulog. Tignan nyo, nanood pa ng K-drama. Lubos-lubusin na namin tong pagpupuyat namin, go!